nagmamaganda ka. Mas maganda ako sa'yo, ano? Itong palakang to. Kumuisip. Paano daw niya sisitahin yung dalawang roommate niya lalaki na naging mag-on? Bakit mo sisitahin na ano ko ba nila? Nanay ka nila, pinsan mo sila. Kung ganyan ang ganyan, halika mag-text bite na lang tayo. Naku, dapat naka-TNT tayong lahat. Perfect sa mga clingy tropas. Tawag dali mga kaibigan ha. 83-6171-846-8051 or 1-800-10-100-5683. Baguio TP15. 15 pesos lang, meron ka ng unlimited calls and text for 2 days sa mga katropa mo. Naka-TNT, Sun at Smart. At meron ka rin 30 MB na pwedeng gamitin, di ba? Oh, free na yan ha, 30 MB. Pwede mong gamitin na pang internet. Clash of Clans, Facebook, Viber, pag Tinder, bahala ka. Pokemon Go, hanap ka ng Poke niya. Pokemon niya. At meron niyang kasamang 50 free texts yan to other networks for 2 days. Lahat ng yan 15 pesos lang. To register, just text in mga kaibigan ang UTP15 and send that to 3545. Perfect for clingy tropas. Gaya ng tropahan ko, ang Kinalas Boys. Uy, maligayang pakikin sa mga nagumagawa ngayon sa aming tinatayong cafe dyan sa Seminary Road, ang Yes Bro Cafe. Malapit na magbukas. Only wear the TNT. It's a tropa thing. Promo runs until September 30th, 2016 per DDA FTEBS. PD permit numbers 4379 series of 2016. Tawag kayo sa akin dali habang tumatawag kayo, maliligo mo tayo sa bahay. Hiluran niyo ako. Would you please scratch my back? Just gamit ang Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. May antibacterial na para sa leading brand. May malasakit sa skin dahil meron tong Shea Butter Moisturizer. Yan, at super affordable pa, kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng PNA. Congrats sa mga nurses. Mga nurses for winning as the most outstanding organization by the PRC. Ayan, sana kasunod yan, dagdag sweldo na. Diba na? Maganda yung yung recognition. Congrats sa inyo. Good luck. Sana magkaroon ng dagdag sweldo. I wish that lalo yung mga core workers ng ating lipunan, di ba? Yung mga unsung heroes, nurses, teachers, policemen, soldiers, mga kaibigan, traffic enforcers. Alam niyo, nagkaroon na ng pangit na mukha mga traffic enforcers sa atin kasi dami nabibidyoan na inalagay. But in all reality, marami diyang mabubuti na hindi na naha-highlight. Diba? Dagdagan yung sweldo niyan, lakihan natin. Nakakabilad maghapon yan, kayo magkaway sa gitna ng daan, magkakaway kayo maghapon dyan. Parang kandidato all year round. Kaway ka ng kaway. Diba? Dagdagan yung sweldo. Yung mataas talaga. Make it a prestigious profession. Diba? Pero pag nangutong, siba kagad. Mataas rin yung penalty. Tapos. Na? Doon. Ito, babati ko sa mga naka-pink dito. Hindi ko lang bakit merong mga pink nung huli nagpunta sila dito, naka-uniform na naman sila ng iba. Dilaw ba last time? No, dark blue. Dark blue ngayon, pink na. Parang meron tayong breast cancer awareness dito, ha? Happy listening to Dennis and Joanne Montances, Laya family, Marlo Mendoza, Eliza, Alicio, Alcid, sorry. UHS Batch 84, ang grupong Tigang. Diba? Dimalaon family. Maligayang pakikinig po sa ito kay Ning Ferramos, Princess Ferramos, si Remy Igabatino, si Pamela and Calix Fer, Chase Allison Day and family, friends in Santan Street, Punta Santa Ana. Advance happy birthday to Celine Ramos. Hey to Ares family, Coronel family, Facundo family of San Andres Bukid. And at Team Tigang. Ayop talaga mga Team T. Iba na yung mga team ngayon.
Si Ting, Sylvia, si Boss Raf Hamulin, Lloyda Melody Batch 84 VHS, Lorna Left from Chai, maligayang pakikinig po. Kamusta? Happy 7th anniversary, Chris Alrenz, the Olesco. More years to come. I love you. I've listened to Olesco family, Siksan family, Galio family, Anghora family, Kasaklang family, ang Trupa family, Rivera family, especially Mami Left, Trupa in Kuwait, Cavite. Ay, sa mga kaibigan ko sa Royal, hayop, kalaban kitang networking ha, TFB ako eh. Mayat Vicente Babylin, Sinang Rhea Mel Baganela. Yan. I-downline ko nga kayo. Maganda akong upline. Happy listen to Fernando family, Ward family, Casinto family. Ayan, maligayang pakikinig po. Kamusta kayo? Hello din kay Paul Jaime. Good evening po. Maligayang pakikinig. Oy, maraming salamat nga pala to our Love Knows the Boundaries sponsor. Ayan, Shell, Rimula, OLX, and Pizza Hut. Maligayang pakikinig po. May caller na ulit. Si Joel? Joel. Hello? Hello po. Hi, Joel. Po. Ikaw ba yung ka-boardmate na huling caller? Hindi po. Hindi? Hindi po. Kala ko ikaw yung may jowang ka-boardmate nito. Hi, Joel. Hello po. Musta naman? Okay naman po. Taga saan ka, Brad? Caloocan po. Nasa Caloocan? Sa C3 po. C3? Apo. Malapit sa City Hall? Malayo po. Doon ka sa kabilang side ng LRT? Hindi po. Malapit ka sa TK Furniture? Malapit po. Malapit na akong tumama. Medyo dun po ako sa may Wait lang. mababa po, sa may C3. Teka lang, malapit ka sa kanto ng C4? Malayo po. Malayo. Malapit ka sa may sa may paglagpas ng Riles Trend pag galing ka ng TK Furniture. Malayo po. Anong gulo mo ha? Sige po. Papunta kang dagat-dagatan. Apo. Ay, doon. Sa may kanto ng Petron. Malapit na po. Ayan na. Sige po Papa Jack. Wala niyo po kung... Didiretso ka pa, may shell sa kanan. Wala pong shell dito. Meron. Meron yan. Ay, yung papunta na po na Botas? Oo. Hindi po. Malayo po kami dun. Malayo na yon. Apo. Dito ka lang sa may Petron. Apo. Malapit ka sa presinto ng pulis sa may U-turn slot. Hindi po. Looban po yung sa amin. Okay, wait lang ha. Paggalang mo ng LRT, nasa kanan kita. Nasa kaliwa po. Nasa kaliwa. Ay, nasa kanan po. Sira ulo to ha. Pag nasa Paggalang mo ng LRT. Apo. Bali, kanan po. Kanan. Apo. Isa, dalawang kanto pag kumana kayo, basketball court. Sa kaliwa. Malayo po. Pangatlong kanto. Doon ba? Apo. Okay, yung may kanal sa kanan na malalim, maluwag, karap hindi pa. Ginagawa na po. Pero meron, tama. Meron po. May basketball court din sa kaliwa yan. Meron po. Sa tapat ng basketball court, isa, dalawa, tatlo. Pang-apat na bahay, merong piso net. Malayo po kami dyan. Alam niyo po yung... Alam ko yan, ang labas yan, Libis Dorata. Malayo po. Pero yun ang labas yan pag dumiretso ka. Taong Ali po kami. Taong Ali. Hindi ko na alam yung pangalan. Basta malapit sa piso net. Malayo po. Lumapit ka na nga para makita na kita. Magulong na ako sa'yo, brad eh. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Joel? Bali, tumutulong po ako sa business ng family namin. Anong business niyo, brother? Bali, yung may mga customer po kami sa Palawan na sa amin po umu-order. Kahit ako pong ipabili po nila. Tapos, halimbawa, ano? moron po school supplies. Mga plastic. Okay. Kayo kumbaga yung middleman. Apo. Okay. Anyways, ikaw ay may jowa, may asawa ka ba? Wala. Wala po. Wala? Apo. Ano to, Papa Jack? Kanina pa to. Dapat naglaro lang siya ng pack gunner, sabi dito. Sige. Okay. Yun po. Bali, hihingi po ng payo about sa pinsan ko. Bakit? Ano naman sa pinsan mo? Bali, 2 years na po kami hindi nagpapansin na nagkikibuhan.
Pinsan mo, babae lalaki yan? Lalaki po. Okay. Nag-ugat po kasi sa ex niya. Saan sa ex niya? Sa ex po. Ex. Akala ko ex. Hindi, wala ko kasi kanina itlog maalat eh. Yung pinsan mo lalaki? Apo. Okay, nag-ugat sa ex niya? Apo. Okay, bakit? Kasi, Paano nangyari? Nung alam niya naman po na katext ko yung ex niya. Habang sila? Apo. Katext mo yung ex niya? Hindi, sila pa po nun. Okay. Tapos, Magjowa sila. Gaano katagal sila magjowa na ng time na yun? hindi ko po alam eh. Hindi ko naman po natatanong. Alright. Matagal na ba o bago lang? Na ano po? Wait lang, ganito ano? Jowa ng pinsan mo at that time at the next mate mo? Hindi, alam naman po niya. Bali, pag wala po siyang load, nakikitext po siya sa akin. Para i-text yung yun nga po. Pag nag-uusap kayo ng pinsan niya, anong pinag-uusapan ninyo? Hindi po, yung pinsan ko po. Ay, pag nag-uusap kayo ng girlfriend ng pinsan mo, anong pinag-uusapan niyo? Ano po, tinatanong niya po sa akin kung ano daw po ginagawa ng pinsan ko. Alright. Bakit ikaw ang tinatanong? Bakit hindi yung pinsan mo? Hindi, kasi po, pag iniiwan po kasi ng pinsan ko yung cellphone niya dito sa bahay. Alright. Okay, so ituloy mo lang yung kwento mo. Tapos, pag hindi po siguro nag-reply, sa akin po siya nagtatanong. Okay. Tapos, yun po, sinasabi ko na nandito yung cellphone niya, iniwan niya. Tapos, July 10 po, 2014, ano po, yung parang meron po yata silang hindi pagkakaunawaan noon. Hindi ko rin po alam. Tapos, yung sabi niya po, pa-text nga, sabi niya gano'n po sa akin. Tapos, nung binigay ko po yung cellphone ko, yun po, naalaman niya na ka-text ko pa yung ex niya, yung girlfriend niya po pa. Tapos po, akala ko ba alam niya ka-text mo? Bakit siya nagulat? yun nga po, bali, nung nabasa, Ano ang nabasa niya na conversation? di ko maalala. Basta ang tinanong niya lang po sa akin, nung girl, kung nandito daw po ba yata yung pinsan ko sa bahay. Okay, alright. Tapos, yun nga po, yung nakitext yung pinsan ko, nabasa niya. Tapos, sabi niya sa akin, sabi nung pinsan ko, ba't tinetext mo pa to? Diba, sabi ko, wag mo na itetext pong ano na to. Wala po ako natatandaan na sinabi niyang wag ko na i-text. Kaya nagulat din po ako. Tapos, nung nabasa niya po yun, binigay niya kagad sa akin yung cellphone, tapos umakyat na po siya sa taas. Tapos humiga na po siya. Tapos tapos na po ako magugas ng pinggan, sumunod po ako dun sa taas. Tapos sabi ko, humingi po ako ng sorry. Sabi ko, sorry na, hindi ko naman alam eh. Yun po kasi, talagang matampuhin. Sabi ko, bago po ako matulog, tinext ko po siya. Sabi ko, sige, para hindi ka na magalit, hindi ko na ito text. Tapos buburahin ko na rin yung ano. Alright, ganyan na. Okay. Aba. Joel. Po. Huwag tayong maniwala. Okay? Na wala siyang nabasang dapat niya ikagalit. Kasi meron yan. Alright? Meron yan. Hindi. Brad, lalaki ako ha. Tigilan mo ako ha. Ako po ang sumulat ng libro ng pagiging babaero. Huwag mong gamitin, sasampal ko sa'yo yan. Hindi po talaga kapag. Huwag mo akong maliwanag. Sa paraan na pagmaliwanag mo, nag-ninja ka dyan. Hokage ka no? Hindi po. Brad! Di ba? Magagalit ba yung pisa mo sa'yo kung di niya alam ugali mo yan? Hindi, ang sabi po kasi sa akin nung pinsan ko, wag ko na daw pong iti-text. Kasi parang nagalit po yata siya dun sa ano niya. Hindi ko naman po alam na meron silang alitan. Saka hindi naman po talaga ako may madalas mag-text doon. Pag nag-text po, nagre-reply lang po ako. Pero pag hindi po nag-text, hindi rin po ako nag-text. Okay. Bahala ka dyan. Tapos?
Tapos yun po, nung kinaumagahan, hindi niya pa rin po ako pinapansin. Hanggang sa, yun nga po, tumagal na 1 taon hanggang naging 2 taon. Tapos, Sila pa rin ba nung hindi na po. After po nun, talaga? Apo. Bali, ang sinabi ko rin po sa pinsan ko, sige, para i-unfriend ko na lang din siya. Kasi naka-add po sa akin yun. Tapos, pero bago ko po in-unfriend, nagpaalam po ako dun sa babae na, unfriend na kita kasi nagagalit si Pinsan, no? Apo, si Pinsan kasi naka-add ka pa rin sa akin. Nagpaalam po ako ng maayos. Tapos sabi po nung girl na sige, okay lang para magkaayos na rin kayo. Tapos nung ginawa ko po yun, hindi pa rin po ako pinapansin. Hanggang kahit po nung birthday niya nung August last 2015, inisip ko po na baka okay na. Yun po, hindi pa rin po. Naghiwalay ba sila ng girlfriend niya dahil sa incidenteng yun? Hindi po. Hindi. Tumagal pa sila? Madalas din po silang magkaroon ng parang misunderstanding. Alright. Gaano katagal sila na naging magjowa? Kasi nung dumating po yung pinsan ko dito nung 2012, sila na po. Okay. Wait lang ha. Ano tanong mo sa akin nga pala? Ayun po. Kasi humingi na rin po ako ng payo sa mga kaibigan ko na paano yan? Hindi pa rin ako pinapansin ni Pinsan. Sabi po nung iba na ginawa ko na daw po yung lahat ng pwedeng magawa para magkaayos. Hindi pa rin naaayos. Taas mo na lang din yung pride mo na wag mo na lang din siyang pansinin. Okay. Hanggang sa hayaan mong siya yung lumapit sa'yo. Hanggang ngayon po, nakatira po kami sa isang bahay, dito pa sa bahay namin. Pero parang pag nagkakasalubong po kami, invisible po sa isa't isa. Alright. Kailan sila nag-break ng girlfriend niya? Hindi ko po alam kung after po nung 2014. Ganito, honestly, if you're telling me, Joel, that you've done everything necessary para mag-usap kayo, well, I'll go by what your friends told you. Hayaan mo na lang. Baka ayaw talaga niya kausap ka. Baka hindi na siya galit, ayaw ka na lang niyang kausap, period. Di ba? Siguro po. Alright. But then again, ako talaga ayaw maniwala na wala siya nabasang dapat ikagalit. Kasi magpinsan kayo di ba? If you're telling me na alam niya, nakatext mo yung girlfriend niya, then you are wrong. Kasi nagalit siya He evidently was surprised na nakita niya meron kayo usapan ng girlfriend niya. Yun po, yung... Meron part doon na kinagalit niya and you are not telling me. That's why I don't understand. Hindi, siguro po ang kinagalit niya yung pagtatanong ng girl about kung ano yung mga ginagawa niya. Yan po. Kasi pag hindi po nagre-reply yung pinsan ko, yun po, sa akin po nag-text. Tapos, halimbawa po, tinanong niya, saan si pinsan? Sabi ko, wala, nasa labas. Siguro po, yung mga ganong conversation. Halimbawa, sinagot mo yung girlfriend ng pinsan mo kung nasaan yung pinsan mo. Pag nakita ba kayo ng pinsan mo, nung tayo sinasabi mo, ay, insan, nagtanong yung girlfriend mo sa akin, nasaan ka? Minsan po, pero... O hindi lagi? Hindi po. So, ayun ang kinagalit niya. Di ba? Kasi katraidoran sa paningin niya yan. Nininja mo siya. Ginawa mo, hindi. Yun ang dating sa kanya yan. Brad, lalaki tayong dalawa. Alam natin yan. Pag tayo maglokohan dito. Tama. Opo. Oo. Yung time na yan, Brad, ikaw pa, 2 years ago pa to? Opo. Ikaw pala nagpauso ng Hokage, ha?
Di naman. Akala ko talaga si Diego Bandido yan. Ikaw pala yan. Di ba kayo po yun? Ako lang yung nagsulat ng libro. Pero sinunog ko na yung libro, ha? Pinulot pala ni Diego. Actually, pinasa niya na kay Christopher. Hindi pa nagkakatan si Chris basahin. Diyan po. Ano po ba yung... Wala, Brad, kung feeling mo. Kasi una-una, bahay niya yan, di ba? Apo. Yun ang iniisip ko. Bahay niyo yan, nakikita rin yung bisa mo sa bahay ninyo at di ka niya kinakausap. Ang lalim ng galit. Di ba? So, alam ko may kinagalit siya and you are not telling us ano kinagalit niya. But kung feeling mo naman, nagawa mo na yung part mo to apologize to him and hindi niya tinatanggap, then you cannot remain apologizing to a person forever. Kung yun lang naman, magpinsan kayo para namang di kayo mag-uusap, Diyos ko naman. Hindi, kahit saka ano po, bali 2 years na rin po akong nakablock sa kanya. Ano ngayon? Bakit? Teka nga muna. Bakit ka ba bakit parang ano ang ano ba ang epekto sa'yo? Kasi po... Other than di ka nag-uusap. Kasi po, Brad, minsan mo ito, I really appreciate that you want to be in his life as relatives, di ba? Dapat meron kayong, you should gel together. Pag minsan kayo di ba? Pero honestly, Brad, from one guy to you, kung talagang ginawa mo na yung part mo to show him, di ba, na you did not mean any harm nung time mo yun, and you were compassionate sa pagiging sorry, and therefore wala kang dapat pang hindi tinuturuan kita na magmatigas. Aba. Hindi ka man anes, parang matigas. So, malambot din naman po yun. Sa bagay, may point. Pangit mo lang yun. Di ba? Aba. So, hindi mo na lang. Siguro may advice to you, brother, is huwag mo na lang hayaan na magkaroon pa kayo ibang pag-aawayan pa since alam mo na ganun siya kamatampunan. Kung yun lang kasalanan mo, honestly, Joel, I doubt na ganun kaliit yung kasalanan. Yun lang po. Diba? I'm sure pag yung pisa mo nakakwentuhan ko may ibang angulo to, hindi mo sinasabi dito. Hindi, yun lang po talaga, Papa Jack. Hindi kung yun lang, then you don't have any problem. Bali, ano po, okay lang po ba? Bali, tama lang po ba yung ginawa ko? Na sinunod ko rin po yung kaibigan ko. Payo nila sa akin. Huwag natin pag-usapan sa payo ng kaibigan mo. I'm giving a straight advice right now. Just do not create, di ba, anything that will worsen yung animosity ng pisa mo sa iyo. Other than that, di ba, you can be civilized around him. That's okay. Okay po. Di ba? Hindi naman pwedeng kung yun lang kasalanan po. Ganun kalit pala, hindi naman pwedeng forever ka nag-sorry sa kanya. Nag-gets ba yung punto? Opo. Bali, ano po, para hindi lumaki ng lumaki, ako na lang po talaga yung humihingi ng sorry. Pero tama na, hindi naman pwede sorry kung wala naman talaga. Nag-sorry ka na, di ba? You did your part, that's it. If you are true to yourself, and di ba, if you're being true to your story, that you didn't mean anything, di ba? Noong time na nagalit siya, then you don't have to apologize, keep on apologizing in the next, 10 years? Tama na, okay na yan. Okay? Okay po. Alright? Pwede mong magtanong ako, Jack? Magtanong? Apa. Okay na, tanong na yan eh. Tinanong lang din po sa akin ng kaibigan ko. Sige. Naniniwala po ba kayo na
hindi lahat ng tama ay tama at hindi lahat ng mali ay mali. Sige, wag ka judgment ha. Tigilan mo yung... Minsan po ang tama ay No. I do not want those stupid questions here. Sorry po. Sorry mga kaibigan ha. Wag niyo akong bigyan ng rhetorics dito. I want stories, di ba? And I want to give advice from a story. Di ba? I do not want rhetorics here. Sorry po. Okay? Okay po. Ako napaka-judge mo nito. Maniniwala ang tama ay tama. Logic po, pwede. Ano na? Logic. Teka. Sige, semantics and logic. Go ahead. Math. Science. Math? Science. Science na lang, science. Hindi po. Ito. Math. Science. Filipino. English. Ano pong sunod sa English? Math? Science. Filipino. English. Ano pong sunod sa English? Recess. Hindi po. Mali po. Bakit ano? Next po. Masaya ka sa joke mo? Abusit ako sa kanya mga jokes eh. May nag-joke sa akin, Diyos ko. Peanut ka ba? Sabi ko, bakit? Peanut, di ba kung puso ko? Munti ko nang pasagan yung mukha. Muntik na talaga. Sige po. Okay ka na? Okay po. Salamat po. Alam ko na, Brad, Joel. Po. Alam ko na kung bakit di ka pinapatawad ng pinsan mo. Bakit? Ganyan nga ako, Corny. Kahit ba ako pinsan, kita patawarin lang. Hirap kausap niya. Sus. Salamat sa pagtawag, brother. Salamat po. Thank you for calling the show. Alright? Okay po. Ayan. Binaba ko na, baka mahawa tayo. Diyos ko to si Joel talaga, oo. Ay, nako. When I fall in love, it will be forever. Or I never fall in love. Ops, mga kaibigan. Bumati muna tayo ng mga qualified batiin tonight. And then, mamaya na pala. Ipunin ko lang, ha? Maligayang pakikinig po sa mga, eto muna, yung mga, uy, may nag-text sa akin. Yung salon namin, kumita. Hello po sa staff ng Cat Salon sa Makati. Poblacion and JP Rizal Branch, maligayang pakikinig. At yung yung Yes Bro Cafe, opening soon, puntahan nyo kami ha. Bagong venture na magkakaibigan. Malapit, sa opening, mag-uubad ako doon topless. Punta kayo. Diba? Libre hipo. School lang pala eh. Libre ihip. Ano ba ihip? Ayan. I hope mga kaibigan that next week we will have a fair weather. Kasi next week umpisa na po invite your papa. Diba? So, may mga plano na kami. Attention to the call center people. Kayo yung unang target ko. During your break time, invite me to be with you in your break time mga kaibigan. 10-15 minutes will do. Diba? I need one team. Maybe once a week, twice a week. I need one team. I'm going to drop by, di ba? Meet your team. Ang isang team yata nasa less than 20 people. Ang isang team, di ba? One team. And then magdadala ko ng tickets ng Star City. Magdodolats tayo. Maybe half of you can get tickets from me. I don't know. Siguro yung kalahati na hindi mo nanalo, hipuan nyo na lang ako. Bahala na. Okay naman sa akin yan. Sige, pila-pila lang. Actually, pag ako yan, ayoko na manalo ng ticket, hihipo na lang ako. Mas okay yan. Lalaki lang allowed. Wala namang kumalisya sa katawan eh. Kaya mga kaibigan, so ganun na, that's the first plan, alright? So, I'm gonna drop by, invite your papa. Obviously, I'm your papa. Na-drop by ako during your break time. Magdadala ako ng, hindi ko alam, paraphernalia to, di ba? Mag-dollars tayo. Maybe, magdadala ako ng ping-pong ball. Not to do anything with it, ha? Kasi sa Thailand, iba ginagawa dyan.
Tapos siguro kalahati ng ping pong balls na yan may nakasulat na winner ka kay bahala na, di ba? But the main purpose is to give away prizes. Alright? Madaling araw gagawin to. Okay, so next week, if we can have a fairer weather next week. Alright mga kaibigan, sa lahat ng mga sabi ni Maine Mendoza fan, pangalan mo talaga yan ha. Gusto ko yan. Kaya lang KJ ang mga teammates ko. Di huwag kang umasa mapunta ako dyan. Isa ka lang pala. Ba't kinahimik mag-isa ka? Hindi parang mali siya yung dating yan. Diba? Diba? Papadyak ako, pahipo na lang ako ha, sabi ni Shara. Well, actually, nabanggit, hindi ko nakalimutan banggitin. Yung mga hihipo, babayaran niyo ako. Kano 20 lang kada touch? Diyos ko. Pag bisil, 25. Pag himas, 30. Sus, garbansas mga kaibigan. I'm giving you the music of magandang kanta. Hindi ko pa narinig ito kanina. Masaya na. Play natin. Tawagan niyo ako. The number to call is 1-800-10-100-5683. Sa mga nasa Pilipinas but outside Metro Manila. If you're calling from abroad or within Metro Manila, it's 832-6171 or 846-8051. Sa mga doble kayo dyan, Bansapo Jack, iwasan magkaubot sipon. Para ba nagkaroon kayo ng ubot sipon, alam nyo nang dapat gawin. Huwag na makulit. 2-in-1, 2 siran na yan. 2-in-1, 2 siran. Dextromethorphan, HBR, Phenylephrine, HA, Paracetamol is the generic name of Tutsinan. For the symptoms, process, consult your doctor and like my picture. Cute yan, di ba? Alright, call me, dali na. Time check. Bahala kayo, basta gabi na. Bilagay ng wall clock nyo. Yun na, 2 minutes after midnight. Good morning. It's officially the morning of Friday. Salubong sa araw ng Biyernes. Mga kaibigan, maligayang pakikinig po sa lahat ng mga manananggal. Ay, nako. Hello po sa mga nakaantabay sa atin, lalo na yung mga broken-hearted. Alam mo, pag yan sila mo, ang dami ng tinamaan kagad, di ba? Broken heart, ang dami niyan, mga kaibigan. Ay, nako. Hello sa mga naniniwala, di ba, sa kasabihan ng nanay ko, na ang mabait na kapitbahay, walang password ng wifi. Nanay ko, totoo nga. Sana ka internet mo, ina-unli naman kita doon sa kabilang bahay. Pag dumaan ka may wifi. Pwede, wow. Ay, nako. Have a listen to Mama Abeth, George Ronald Tuazon, Erica May, Fajardo, Robert, Sunny, George, and family from Elisa May and Katkat. Ang pangit na sulat. Parang baboy na mo. Hoy, hello kay Sir Howard. Pagbati naman si Ate Femi Menesa sa Jacinto at Nini Fortuna, and to my kids who is listening right now, Princess Queenie, Jaira, and Howard. Ma'am Jody, maligayang pakikinig po. Thank you. Hello kay Adele at saka kay Bulunsan, dumalo dito. Mag-ingat-ingat po sa inyong pag-uwi. Salamat. Maligayang pakikinig po mga kaibigan sa mga sumusunod. Kaya ng pinangako ko, babati po ako ng mga nilalang na nagpadala sa akin ng naughty faces. Ulitin ko ha, ayoko po ng tigilan niyo ako dun sa baka magpadala pa kayo ng kahubad kayo ha. Mukha lang kailangan ko, tigilan niyo, mablock ko kayo. You can try, you will fail. Ito, isa yun. Si Shelisa Apple, muntik na kita ma-black. Kailangan ganti mga picture nyo. Ay, nako. Ano to? Maligayang pakikinig po ay ito.
Roan Marie. Ayan, hello po. Maski pag lalaki nag-naughty, no? Sabi ni Grace Aragosa, I tried my very best. Ayan. Importante na bate. Hindi naman yan na naughty. Pakit yan, eh. Eto naman, pabati po pwede. Good night and God bless. Sino ba to? Eto, maligayang pakikinig po. Ano to? Papa Jack, ang tigas ng ulo ni ate. Hindi matanggap na badet yung crush niya. Ang last na kinain natin ang palaya. Sabi dito ni, ano ba to? CJ. Thank you for the comment. Babati naman ako. Ayan, sa ex-boyfriend ko sa Dubai. Isa rin to. Si Janine Rio Viclegas. Ayan. Miss na po kita. Ang pangit pag nagdugtong. Miss na po space kita. Binabasa ko lang ng ayos na nakasulat, ha. Huwag kayong honest dyan, ha. Pabadak, may sakit ka. Wala! Galit. Eto naughty, may nakalikang postcard. Hello po, ayan, ha. Dala ko Kids Ken and Casey from Taipei, Taiwan. Maligayang pakikinig from kay Ken Doliete. Ito naman si Mami. Pag may edad na, hindi na maganda tingnan. Sabi na kayo may edad. Pabati po, ayan, sa Manggap, Kuwait. Sabi ni Mami Lori Lee, hello po, Mami. Salamat sa pakijoin. Hi. Pabalak sana ma-invite kita mag-hike. Actually, gusto ko mag-hike. Oo. I made a plan with Mr. Mike Guevara to climb up a mountain. Kaya lang hindi ako nakasama the last time. I'll do my best next time, sir. Thank you for the invitation, though. Si Crisel. Ayan. Ay, wala pala itong pinadalang picture. Pag ganyan, Deadma. Deadma Kels. Walays. Yan yung galing Instagram. Dito naman tayo sa Facebook ko. Hello kay Carla Espinosa. Hello daw sa Espinosa at Derit family. Sa lahat ng UE Law Barristers. This coming November, exam na. Lagi nakaantabal. Thank you po. Ayan. Jem ng Taiwan. Solid Love Radio. Maligayang pakikinig po. Thank you. Mga pumatol. Ang pumatol, Pak. Ito. Babati po ang friend ko, Room 409, Ate Van, Ate Des, Ate Donna, Ate Roma, at Karil from Rachel Lagola ng Taiwan. Ay pa. Si Lynn Galang, nakaantabay. Sa Riyadh, sa honey ko, si Buddy dyan sa Pinas. Ayun. Altea Faye de Luna. Ay, sorry, ito lang. Nabasa ko tuloy. Nalibre tuloy yun. Charlene Fox Belio. Yan. Sa akin at kay Mama Cora ko from Cebu. Si J. Andy Guzman. Yan. Pabati naman sa Fudge ko. Happy 17th. Raymar Patricio. Pinsan ko Krista Alison Benson. Kike Domas. Bye-bye. Knock-knock tita Sabine Tito Cesar. Hello po. Maligayang pakikinig po. Si J.M. Ricodin Fontanes. Pabati ako. JM po from Ramos Tarlac. Si Jim Wen, Naval Air Unit West Palawan from pilot and crew ng Agusta 109 helicopter. Uy, kantabi ang piloto natin. Hello po. Andrea Santos Kirby. Ang Kirby family ng Michigan. Kita. Si Jomi Ann Ola. Pakibati po kami ng nanay ko. Thank you. Si Raulo kaya. Saan yung pangalan ng nanay mo? Si AJ Estrella. Hello po. Ayan. Si Weng Riquilo. Yan. Shout out ang Riquilo family, Tubon family at Mendoza family. Yan. Hello po. Yan. Paalala niyo bukas ha. Bukas ang mapatingin lang ay yung may baboy look. Yan. Piggy look. Yung naka-pouting lips na. Basta. Alam niyo na yan. Antayin yung giraffe look kung magawa ninyo. May call. Si Casey ng QC. Hello, Casey. Hello po, good evening. Hi, good morning na. How are you? Hi, good morning. How are you? Okay lang. What part of QC are you from?
Sa work lang ako sa QC, pero hindi ako taga dito. Taga saan ka talaga? I'm from Taguig. Taguig, alright. What part of Taguig? Kailan talaga? Ay, sabihin. Anong work mo? Sige, anong work mo na lang? BPO. BPO. Nasa work ka ngayon? Opo. Nasa Techno Hub ka, no? Hindi. Okay, sorry. Saan ka? Saan ka nag-work? Libis. Libis. Alright. Tambay ka ng Seafood Island dyan. Ay, hindi. Wala akong pang seafood. Stalkers. Medyo. Mas mahal yun. Sira ka pala eh. Hindi, tweet lang yun ng mga boss. Sabagay. Kasi yung Stalkers ang katapat niya ay Cars Junior? Hindi ko sure. Ikaw itong taga dyan, ako may memorize? hindi kasi ako nagagala. Sabagay. Anyways, speak louder, ha? Opo. Sige. Anyways, Casey, 29 years old. No, 25. 25. Sira ulo si Zap, ha? Nilagay niya, 39 nga eh. Nagagala lang ako eh. You are 25 years old. Yes. Alright. Sige. At ikaw ay may asawa na po? Single na. By choice? Single na. Ay! Kailan pa? 2 weeks. Magda 2 weeks? 2 weeks ago. Inom na lang tayo na! Inom tayo ng tubilan. Tubig ko lang. Talaga. Bakit? Gano'ng katagal kayo niyan? Actually, saglit lang. 6 months. Or hindi pa nga umabot ng 6 months. Well, in fairness, mahaba ng 6 months nowadays. Yeah. Diba? Anyways, karatang taon din yan. Marami rin memories na nagawa yan. Sobra. Nakapag-shower din kayo together niyan. Ay, hindi. Okay, sorry. Together, but different location. Hindi pala. Okay. Shower at the same time pala. Anyways, nag-break kayo 2 weeks ago. Magda 2 weeks. Ay, hindi ko nga alam kung 2 weeks ago or nung break na. Nag-a-assume lang ako na kami pa. What happened? Tell me. Kasi ngayon, hindi ko matanggap actually na wala na. Pero gusto ko nang mag-let go. Ang hirap na kasi. Hindi yung matanggap na wala na. Oo. But you know that the only option you have is to let go, right? Yes. Ba yan, Yes. Ba't ba kayo nawala? Ang tanong. Yun nga, parang hindi ko matanggap na siguro sa kanya may ibang dahilan. Actually, may mabigat na dahilan pero ayoko lang kasi talaga siyang i-give up sana. Kaya lang, dumating kami sa point na parang iniwan niya ako sa ere. Kailan mo balak sagutin yung tanong ko kung ano nangyari? Sorry. Hindi kasi, sorry. Sabi niya ayaw niya na. Yun lang. Sabi niya, hahanapin niya yung sarili niya. Kala mo naman ako. Na-misplace niya? Siguro. Hanapin. Ewan sa kanya. Ewan ko. Gusto niya daw na magkaroon ng growth. Mga gano'n. Gusto niya may mangyari sa buhay niya. And whatever it was na gusto niya will not be possible with you being in his life, right? Sabi niya, hindi na ako kasama sa plano niya. Maybe it's safe to translate that natin, di ba, dun sa part na pabigat ka sa kanya. Hindi ko alam. Yun eh. Yun talaga yun. Kasi alam mo yun na parang ako ako na yung gumagawa ng paraan para maging okay siya. Okay, ganito kasi sorry medyo vague yung description mo ate. Para lang maging malinaw tayo. Where do you think it went wrong? Simula nung inaway ako ng ex niya. Siguro. Or, bakit ka inaway ng ex niya? Kasi ganito yung actually kasi bang siwala ko sa office. Okay. Actually siya kasi DJ siya.
DJ? Hindi siya DJ na sa radyo. Buti na lang kasi baka pagbintangan na naman ako dyan. Ay, nakaw. Ayoko talaga ng ang tawag down, mistaken identity. Yeah. Ang basa pala dyan ay mistaken identity. Kasi why yung dulo. Sorry. Ayun. May joke lang, bakit? Sige, tapos. Ayun, freelance DJ siya. So, gap namin is 7 years. Okay. 32 na siya. Yung mga nasa, yung mga club, yung mga push, gano'n. Ay, Tapos? Hindi ko naman alam na ganun pala yung work niya nung una kaming nagkakilala. Pero nung na-meet ko siya, parang, okay, kaming dalawa, nag-uusap, ganyan hanggang sa naging kami. And then nung kami na, saka ko nalaman yung lahat-lahat na tungkol sa kanya, which is okay naman sa akin. Yun nga lang, dahil kasi ganun siya, tsaka ang dami niya nang naging excess. Sobrang dami na daw. Sinabi niya naman sa akin lahat. And then, let's go to that story, ate. Yung inaway ka na ex niya. How did it happen? Kasi ito, yung ex niya 1 year ago na silang break. Okay. Tapos, nasa ibang bansa na itong girl. Gaano katagal kayo niyan mag-jowa nung nangyari to? Nangyari yon June. Okay. Oo. So, after nila nung girl, may isa na siyang naging girlfriend ulit. Tapos, nag-break sila nun dahil dun sa girl na yon inaway din ni girl. Okay. So ako, sumunod ako doon sa inaway niya. Ganon din yung ginawa sa akin. Ano yung premise? Bakit ka inaway? Kasi kung break sila, di ba, merong pag-uugatan. Para ma-justify yung away. Ano yung topic yung away ka niya? Kasi ganito yon nung naging kami, so nagpalit siya ng status. So, yung girl na to, since lahat ng naging ex niya, hindi niya binura sa Facebook kasi ayaw niya daw isipin na bitter, ganyan-ganyan, bitter siya. So, nung nagpalit siya ng status namin, etong si girl, nag-comment. Sabi ni girl, na naman, parang ganon yata. Parang ganon. So, dinilit niya yon. Hindi niya alam, nakita ko na bago niya dinilit. So, tinanong ko siya, ba't mo dinilit? Ganyan. So, sabi niya, ayoko kasi ng maano ka na naman. Kasi nga, nung pinakita niya ako sa mga barkada niya, parang ganon din yung naging, na, bago na naman, ganon. So, pinalampas ko. Sabi ko, wala naman siya kasalanan talaga doon. Oo. It was a comment, di ba, by other people. It may not have been appropriate, di ba? Makaka-insulto talaga. But then again, it's not his fault. So, okay. Alam mo, ginawa sa akin yan dati sa mall. Ginawa sa mall, ang random lang. Wala, iba na naman kasama mo sabi sa akin. Well, in fact, ang kasama ko ay pinsan ko. Pero para ganunin ka, nakakabasos nga naman sa babae. Oo. Sa probinsya yun makasama ko mga pinsang babae. Actually, marami kami, kaya lang ng pinsang babae, mawalay kami para may bibilin yata kami. Kaya naintindihan kita, ate. Sabi sa akin, mabadyak, iba na naman kasama mo. Parang gusto ka lang nilang biruin. Gusto ka lang nilang biruin, pero pangit yung dating sa girl. Yeah, nakaka-offend. Kasi ginawa na rin yun sa akin personal nung barkada niya, nung pinakilala ko. May barkada siya na gano'n. At ilakasan mo, baka puntahan kita dyan. Ay, sorry. Ayun, sabi nung barkada niya. Ngat-ngatin ko yung ilong mo. Ayun, sabi nung barkada niyang isa, iba na naman, ganyan-ganyan. Tapos yung iba, tinatawag pa ako sa ibang names, ganyan. So ako ngiti-ngiti lang, kasi sinabi niya naman na sa akin yung past niya. So sabi niya nagbago na daw siya since hindi na siya bumabata. Sige, okay, kaya lang parang paulit-ulit, nakaka-offend. Okay. Tapos yun nga, yung sa ex niya, nag-comment lang, dinilit niya, okay lang, sige din, para na lang hindi kami mag-away, sinasabi niya, sana maging okay yung relationship namin, tumagal kaming dalawa, so okay lang. And then, so mga April yata yun, or March, kasi March naging kami. Tapos nitong June, galing ako sa bahay nila, doon ako natulog after work. And then morning shift ako. Pagdating ko sa office, may problem ako sa office. So syempre gusto kong makausap siya kasi sobrang down ako nung time na yon. So na comfort. And you expected that it would come from him kasi syempre, di ba, boyfriend mo, di ba? Oo. Pero alam niyo kayo mga girls, pag ganyan, pag tulog yung boyfriend niyo, tapos gusto niyo ng comfort, pwede naman kayo magpunta
pumunta ng comfort room. Comfort pala eh. Tapos, so yun, ayun nga, bali-galing naman ako sa kanila. So, iniwan ko siyang tulog. Tapos yun, ang ginawa ko na lang, nag-wall post ako sa kanya. Sabi ko, gumising ka na. Yun lang, ganun lang, gumising ka na. And then, nag-comment na naman itong ex na to. Sabi niya, punta mo sa bahay nila, naghihilig pa yan. So, parang nakaka-offend naman. Actually, hindi ko na nabasa na pinost niya yun kasi ang nakita ko na notification galing dun sa girl, tapos deleted nung tiningnan ko na. Wait lang, sino nag-comment? Yung girl na nag-comment din last time. Saan nag-comment? Kanino nag-comment? Dun sa wall post ko sa ex ko. Okay. Ano yung post mo? Gumising ka na. Yun. Tapos yun, ang comment ni girl deleted nung may notification ako. Tapos nung tinignan ko galing sa kanya and then pag open ko deleted. Okay. So tinanong ko na yung ex ko. Gising na yata siya nun. So sabi ko, bakit mo dinilit? Sabi niya, ayoko mag-away na naman tayo, hayaan mo na. So sabi ko, bakit ano bang sinabi niya? Sabi ko, puntahan mo daw ako dito sa bahay kasi naghihilig pa ako. Ganon. Tapos, ayun, hinayaan ko na lang. Tapos, okay, wait. You said that line, hinayaan ko na lang as if meron siyang maling ginawa na pinalampas mo. Kasi alam ko What was it that was wrong sa ginawa ng boyfriend mo? Wala siyang ginawang masama. So, hindi ko na lang pero may sinabi pa ako kasi sa kanya dun sa message ko na ano ba yan na naman siya. Parang ganon. Hindi ko na kasi maalala yung exact line na sinabi ko. Parang ang point ko lang, yan na naman siya. Parang, in what effect yung magkakasabi mo? Ha? In what effect? Yung parang na kasi may pinagdadaanan ako sa office. Siyempre bad mood ako. Tapos yung girl, makikita ko magko-comment sa wall post. Sorry ate but whatever it is you're going through sa office nyo, diba? Nung time na yan, diba, it will never be an excuse to act stupid around your boyfriend. Oo, yun nga. So, parang ko din yan fault ko. So, parang kinold ko siya na, parang, ano ba yan? Ba't ganyan na naman yan siya? So, bad mood na yung ex ko. Hindi na siya nagre-reply. And then, nag-wall post din siya. Ang niya lang doon, feeling pissed. So, nag-comment ulit yung ex niya ng smiley. Tapos, nakita ko na nag-comment yung girl. Nag-comment din ako na kanino ka, naiinis. And then, a few minutes, deleted na yung post. Tapos, syempre, hindi na okay yung mood na alam ko mag-aaway kami pag nag-usap kami. Tapos, ang ginawa ko, alam kong mali kasi sabi niya wag ko nang patulan. Ang sabi niya kasi sa akin before, yung ex niya na bago ako, inaway daw nung girl. Then, hindi ko alam kung anong reason. So, i-message ko yung girl, yung ex. Sabi ko, anong problema? Hindi. Mabait pa ako. Kasi, sabi ko naman sa kanya, wala akong issue sa mga ex mo kasi hindi ko sila naabutan. Okay. Tapos, ko lang siya, sabi ko, hi, naiinis na si ganyan. Please respect na lang kung ano yung meron kami ngayon. Yun lang yung message ko. Tapos, pagdating ko na sa bahay, since nasa ibang bansa siya, late na siguro, or ewan ko anong time gap, nung nasa bahay na ako, na-receive ko yung reply ng girl na ang dami niya nang sinabi. Tapos ang dami niya nang sinabi, sinin ko na lang. Tapos, nag-wall post ako. Sinend ko sa ex ko. Sabi ko, ayan, ang daming sinabi. Tapos, nag-wall post ako na parang mag-move on ka na kanyang keme-keme, naka-public. Mag-move on ka na, tapos public, talaga? para mabasa mo. Naka-public? Pinpublic ko kasi hindi naman kami friend nung ex. Kasi parang Oo, nilike ko nga yan. Nilike ko yung post mo na yan. Kasi ang dami niyang sinabi. Para kasama ko sa post. Tapos? Ang dami niya kasing sinabi. Tapos ayun, message na naman sa akin si girl na ganyan. So sa tingin mo, bitter pa ako, ganyan, keme-keme. So hindi ko na ni-replyan. Tapos parang inano niya ako na, humanda ka sa gagawin. Parang inanuhan niya ako na kung may gagawin daw siya, ganyan. Hindi ko na ni-reply kasi sabi nga ng ex ko, huwag kong papatulan. Tapos, pagising ko ng morning, chinik ko yung FB ni girl. Tapos, in-screenshot niya
niya yung post ko. Winol post niya. Ay! Stalker, ha? So, parang, hindi lang ng ex. Pati ng naging jowa ng ex. Parang ex ng ex. Double X. So, inano niya, winol post niya na gano'n. As in, pinahiyan niya ako sa lahat. Ang dami ng comment, ang dami ng bash sa akin na parang alam naman nung lahat ng nangyayari. Tapos ang ano niya, yung negative, hindi niya, parang sa akin, di ba, maayos naman ako na nag-message sa'yo na, hayaan mo na lang kami. Ganon. So parang, ayun na, nagka-problema na, ganyan-ganyan. Tapos, ang dami nang nadamay. Tapos, ayun, akala ko maghiwalay na kami nung time na yon. Ang ginawa ko, kinausap ko yung tita niya. Kasi nirespeto ko talaga yung family niya sobra. Tapos ayun nga, sabi ng niya na hayaan mo na, ganun yung ugali talaga nun, asal kalye, wag mo nang papansinin. So parang sa part ko, sabi ko, sinabi niya kasi nung after nag-usap na kami, sinabi ko sa kanya, kinausap ko tita mo kasi ganyan, namong ayoko na iba yung tingin nila sa akin kasi iba yung pinost ni Girl parang ako yung masama Tapos sabi niya, sinabi ko na kasi sa'yo, wag mong papatulan. Ganyan na rin yung ginawa ng ex ko dati, ginawa niya sa ex ko pa. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ko naman alam na ganyan lumaban yung ex mo, hindi patas. Ba't kailangan niya ako ipahiya sa lahat na hindi naman niya ako kilala? Tapos ayun po. Tapos okay na kami. Sabi niya na lang na na walang titipag sa atin, ganyan-ganyan, yaan mo na. Tapos, eto na, nung August 20, June yung nangyari, August 20, may sin-search ako, yung sa search button. Nag-type lang ako ng isang letter, tapos lumabas yung name ng ex niya. Tapos merong yung tawag dyan, yung nickname. So, nakalagay din sa nickname, yung name niya. Name ng ex ko. Ini-screenshot ko sa ex ko. Sabi ko, ayan na naman siya, ganyan-ganyan. Tapos sinin na lang ako ng ex ko. Hindi na ako, hindi niya na ako minessage or hanggang sa halimbawa, you could choose and, di ba, reply to you. Anong inasa mo reply? Ang in-expect ko kasi okay kami nun bago ko in-screenshot. A few minutes ago lang okay kami, nabibiruan pa kami. Tapos nakita ko nga yan in-screenshot ko. Sabi, eto na naman siya, ganyan-ganyan. Ang in-expect ko, tatawanan namin or sasabihin niya na, yaan mo na, huwag mong pansinin. Pero siya, hindi niya ako kinausap. Hanggang sa nakauwi ako sa bahay ng madaling araw, wala. So sabi ko sa kanya, tiniis mo na naman ako. Wala, hindi naman kita aawayin, sabi ko sa kanya. Tapos wala pa rin hanggang morning. Tapos hindi na ako nakatiis, napunta ako sa kanila. Tapos the next day, napunta ako sa kanila. Tapos yun, sabi ko sa kanya. Tapos ang niya lang sa akin, nung nandun na ako sa kanila na napuno na daw siya. Sabi ko, paano kang mapupuno? Ano bang ginawa ko? Kung alam ko lang na ganyan magiging reaction mo, sana hindi ko na pinaalam sa'yo yung nakita ko. Kasi ang in-expect ko, tatawanan natin or sasabihin mo, hayaan ko na lang. You don't get it. You don't get it, do you? Ano po? Ganito, alright. In your story, ate, maliwanag na hindi mo maintindihan bakit busit yung ex mo sa'yo. But I'll tell you one thing, alright? Halimbawa lang ito, ate, ako yung lalaki, iiwanan din kita. Para lang, girls, alam nyo na ayaw namin ng pagiging melodramatic ninyo. Nawala sa lugar. You were okay. You were okay, right? The next thing, di ba, halimbawa, nag-uusap tayo, ako yung ex mo. We were okay. Nagkatawanan, di ba, we survived whatever stupidities and troubles na we went through, and here you are sending me a screenshot of my ex. You expect me to be okay? Yun na nga, kaya nga sabi ko sa kanya, kung ganito pala na No, that's the point. That's the point. Hindi ka nag-iisip. I know. Honestly, ate, di ba, according to your own story, your boyfriend or ex-boyfriend did everything he can. Di ba? To avoid the drama. Kaya ano bang inaasahan mo nung yung ex niya nagkukami patulan niya? Sorry girls, hindi kami ganun Pasensya na kayo.
Bibihira lang yung mga lalaki nakikipag-away sa Facebook, mga hindi totoong lalaki ang mga yan. Di ba? Papatulan namin kayo, di ba, word war on Facebook. Magmumukha rin mga bading pag hindi naman yung bading. Yun nga yung sabi niya. That's the point. Why are we going, di ba? Bakit ba't namin kayo bigyan indulgence sa bagay na yan? Walang point. Ang issue ko lang kasi nung time na yun, syempre sa messenger lang kami nag-uusap, na parang, bakit mo ako natiis ng ganun katagal? Hindi naman kita aawayin. Yun ang ano mo. Sabi mo, pero yun ba ang alam niya? Yun na nga po. Kaya nga napunta ako sa kanila para i-explain. Kasi yung tipong nung time na yun. Sorry ate but I don't like your character sa ganyang paraan. Okay. Para lang alam mo, I'm not telling you ate na I don't like you as a person, but kahit sinong lalaki ate na mabubusit sa ginawa mo. Okay. Yes. You have completely allowed his ex to manipulate yung relasyon ninyo. Tapos, di ba, imagine mo nag-comment yung ex niya. Di ba? Ganito para maging malinaw sa lahat. Girls, baka hindi ginagawa ng boyfriend niyo to. Yung jowa niya, pag may ex yan, do not expect your boyfriend, generally to do not expect your boyfriend to hate his ex the way you do. Minsan niya inaantay niya sa jowa niya, bakit parang hindi ka galit sa kanya? Bakit siya magalit? Kung hindi niya ugali, di ba? Yan ang nakita ko inaantay mo. Dapat, sa ginagawa ng ex niya, inaaway na niya. Tama? Kasi naiirita ka na bilang girlfriend, dapat inaway niya. Tama? He should have done something para tumigil yung ex niya. That's your point, right? But he did not do it. So, ikaw ang may ginawa. You message his ex. Tama? Being his ex, di ba, was crazy enough, di ba, to screen grab whatever message that you had, pinost ate, see, it started a fight. But honestly, let's try to look at your story ate. Yung kayo magjowa, wala kayong problema. You don't have, you never had any problem ate sa kwento mo. Ang problema nyo lang ate yung ex niya. It's just, ito pa nga, ganito yung nangyari. Diba, nung papunta ko sa kanila para i-explain na ganun, bakit ganito, sinasabi mo na ayaw mo na. Tapos nagsabi siya sa akin, may kasalanan ako sa'yo. So, tinanong ko, anong kasalanan? Tapos sabi niya, yung ex niya, minessage niya. Ito yung inaway din nung ex niya, yung bago ako. Minessage niya daw yun. Sabi ko, yung isip ko lang doon, nandun ako para makipag-ayos. Tapos sabi ko sa kanya, sige, okay, minessage mo. Ano bang sinabi mo? Binati ko ng happy birthday. Sabi ko, okay, sige, tanggap ko. Tapos biglang na parang sabi niya, naguguluhan na daw siya. Parang hindi niya alam bakit minessage niya pa yung ex niya na yun. Sabi ko sa kanya, bakit? Bakit ka naguguluhan? Kasi yung time na yun na sinabi niya, binati niya ng happy birthday, okay na sa akin, okay lang ako. Kasi kung yun lang. Tapos bigla niya sinabi, nagulan na siya, nag-iba na yung kutob ko. Sabi ko, bakit? Sabi niya, hindi niya daw alam. Gusto niya daw gantihan yung ex niya na yun. Sabi ko, bakit? Masaya na tayo. Kung nakamove on ka na doon, hindi mo na maiisip yan. Mahal mo pa ba? Ginaganyan ko na siya. Pinipilit ko siyang aminin na mahal niya yung ex niya. Kaya iniisip niya na gusto niya na daw gantihan. Hindi niya ako sinagot. Mali din yun. Alright. But anyway, dati, hiwalay na kayo? Kasi ang dami pang kasi nangyari. Pwede ko pang yun. Okay. So parang nung time na yun, ang dami niya na sinabi tungkol sa ex niya. Parang sabi ko sa kanya, buti pa pala yung ex mo na yan. Hinahabol-habol mo. Samantalang ako, tinitiis mo ko. So until to the point na sinabi ko sa kanya, sana ako na lang yan, ganyan-ganyan. Sana ako na lang siya. Hanggang sa, pinatulog niya na ako. Tapos, pag-uwi ko sa amin, nagkakagulo na rin pala sa amin. Kasi yung parents ko nag-away, maghiwalay na. Tapos,
nung time, yung gabi na yun na nag-aaway yung parents ko, umalis ako sa bahay kasi naiinis na ako. Siya yung pinuntahan ko ulit. Punta ako sa kanya. So sabi niya sa akin, ba't ka nandito? Sabi ko kasi nagkakagulo sa bahay, ganyan-ganyan. Tapos yun, ang dami na namin napag-usapan. And then dumating na naman kami sa point na tungkol sa amin. Tinanong ko siya ulit. Sabi mo, may message mo yung ex mo. Nag-message ka pa ba bago yun? Sabi niya, oo. Sabi ko, anong message mo? Bandang June daw yata yun. So, yung time na siguro nag-aaway kami nung ex niya, ganyan. Tapos, ang sabi niya, I miss you. Yun daw yung message niya. So, parang ano na naman ako na... Noong time na yan, hindi na kayo? Hindi ko alam kung kami pa ba. Basta on the rocks na. Noong August 1. Gawin natin na. Obviously, Casey, you are no longer together. So, what is the purpose of our conversation? Kasi sobrang mahal na mahal ko siya. Sobra. Tapos, after nun pa kasi Papa Jack, the next day, nagkagulo ulit sa bahay namin kasi nag-eskandaluhan na yung parents ko. Okay. Nagpunta na naman ako sa kanya. Tapos yung ina-expect ko, halos sa daan umiiyak ako kasi nangyayari sa family ko. Ina-expect ko sa kanya na pagpunta ko doon, yung hug niya lang, comfort lang, na kasi wala akong mapuntahan. Yung feeling ko siya lang yung makakatulong. I'm really sorry, Casey, diba, to what happened to your mom and your dad, but honestly, ate, it's unfair that you put it to him, on him. Kasi Papa Jack, nung time na... Ganun ka rin naman nung you were having a bad day sa office ninyo. Diba? You put it on him. You're having problems at home, ate, you put it on him. I'm just telling you, ate, na he did no crime to you. Honestly. Ang issue ko naman, kaya ako napunta doon. Kasi siya, Papa Jack, may problema siya sa parents niya. Na tuwing namumroblema siya, umiiyak siya, nagkukwento siya sa akin. Nandun ako para umiyak sa kanya. But you were okay yung time na yan? Oo. Okay. Yung time na to na kailangan ko siya, wala siya sa tabi ko. I know, it could have been ideally dapat siya nandun, right? But it's his choice not to. To his credit, hindi siya kinakampihan ha, but to his credit, according to your own story, ate, he was a good boyfriend to you. Until inisin mo siya. Why? Because you were stupid. Can I say na he's not a good boyfriend? Bakit natin pinag-uusapan? Hindi pala good boyfriend. Move on. Screen naman pala eh. Kasi alam mo yung ang dami kong ginagawa para sa kanya. Yung time nga na namang problema nga siya, until hanggang sa pagbe kami, nandun ako para damayan siya. Pero nung ako na, wala na. Did he force you to do that? No. That's the point. That's the point. No. That's the point. No one forced you. Can I give you one advice unsolicited from this angle? All right. Stop being melodramatic, ate. Stop thinking that people owe you. That your boyfriend owes you a lot or owes you something. Diba? That people, diba? That your boyfriend, in this case, ate, is responsible. Diba? Whether you have a bad day, had a bad day or a good day. Your boyfriend is your partner. Alright? And the only time your boyfriend can turn into a clown if you treat him nicely. And honestly, you are being so melodramatic. Sa kwento mo, ha? Umay. I'm being biased here, mga kaibigan. Para lang alam nyo. I'm coming from a point of view ng mga lalaki. Para lang alam nyo, girls. We hate dramas. Okay. We don't like it. Hindi namin gusto yan. May kilala akong ganyan, ha? Inaaway siya ng ex. Parang ganun nangyari sa'yo. And she wanted her boyfriend na patulan sa Facebook yung babae. Why? Ayaw na lalaki yan. Bakit naman ganun? Diyos ko, kayo na lang gumawa niyan. Huwag ganun, daman yung mga lalaki. Diba? That's unbecoming of being a gentleman. So, ayun nga, na-realize ko yun nung huling punta ko. Kasi nung
pauwi na sana ako, nag-message sa akin yung papa ko na nagsosorry siya sa kasi nagkasagutan kami ng father ko. That time, nabasa ko yung may text message pala siya sa akin na hindi ko alam, yung sa ex ko. Bali kasi napunta ako sa kanila, dumating ako sa kanila ng 1:30 AM. Tapos nakita ko sa text message na send sa akin ng 12:40 AM. So bago pala ako dumating doon, may message na siya na sabi niya, please, stop na yung sa atin. Ayusin mo yung problem mo, ayusin ko yung sa akin. So parang... Pwede ba kung hindi maniwala, hindi mo natanggap yung pag-uwi naman sa bahay nila? It's up to you, Papa Jack. It's up to you. Well, at least pinayagan mo ako. Diba? Kasi kung yun yung marireceive ko yun bago ako pumunta dun sa kanila. Baka hindi na kasi ako tumuloy din na pumunta sa kanila. I doubt that as well. Tapos parang na-realize ko na pinapahirapan na pala kita ng sobra. Yung tipong gustong-gusto mo na pala ako itaboy pero pinagsisiksikan ko pa rin yung sarili ko sa'yo. You know, ate, that is melodramatic again. Yan linyang yan. Oo. Yun nga sa isip ko lang naman. Diba? Self-pity na naman yan. Alam mo nang ayaw sa'yo. Nadrama ka pa ng ganyan na parang, di ba? Kasi, you know, ate, what you said is actually true. Yun ang nararamdaman mo. Well, so be it. Di ba? I give that to you. But, di ba, ang implication ng statement na yan ay, ang sama naman kasi niya. Tama na? Yun ang implication yan. Ang sama naman niya, hayop siya. Yun ang implication yan. Actually, hindi nga ako nagagalit sa kanya. You see? There you go again. Sorry ate, itatry ko lang himayin everything you say para naiintindihan mo saan ako nanggagaling. Okay. Actually, Papa Jack, hindi po ako nagagalit sa kanya. You tell me now, Casey, what response would you like to hear from me? Actually, Wala. Ang inaantay mo ba? Galit ko naman. gusto ko nga rin marinig yung side nyo. Stop being melodramatic. Okay. Tagutin mo muna ako para maintindihan natin. Let's put it into context. You telling me, Papa Jack, actually hindi ako nagagalit sa kanya. Alright? Kasi honestly, ate, may premise para mainis siya sa'yo. At naiintindihan ko na mainis ka pero hindi sa kanya. Ano siya kasalanan sa'yo eh. Di ba? So kung tinasabi mo sa akin na actually, Papa Jack, hindi ako nagagalit sa kanya, anong point mo? Kasi yung pinaghuhugutan ko naman, yung time na pala na inaaway ako ng ex niya, siya nagme-message din dun sa isang ex niya na mas namimiss niya yon. To think na ako, lagi ako nagsisend sa kanya ng I miss you. Hindi niya ako ma-replyan ng I miss you tapos sa ibang tao, nag-I miss you pala siya. Pero yun, hindi ko iniisip na handa siyang patawarin. Imagine mo yung context nito ha. Imbis na nagagalit ka because he cheated on you, nagagalit ka that yung ex niya got a response from him and you didn't. Yun na nga eh, sabi ko sa kanya, so dapat yung ex mo na inaaway ako, doon ako nagagalit, pero yung isa palang ex mo, pinagtatawanan pala ako sa part na yun kasi ay, naku, ikaw nag-ainis ka pa sa kanya ako hindi. Ano po? Ganito gawin natin ha. Alright, ganito gawin natin ha. Casey. Alright. Let's stop talking about this guy. Right? You are no longer together. Iniwan ka niya. And honestly, ate, congratulations to him. Alright? Hindi kayo match. Alam mo bakit? Bakit po? Pabebe ka. Alam mo sa sarili mo yan. Tumawag ka sa akin. I might as well be honest sa iyo. So, alam mong pabebe ka, di ba? Yes. Sige, aminado ka. Oo. Kasi, alam mo yung 2 years ko kasing hinintay ulit na maging in a relationship. That is not his fault. Yun na nga. So, alright? Parang this time, the more na dapat hindi ka pabebe, if you're telling me, ate, you waited to have a partner years, dapat di ka mabebe. Bakit? You should have given the best of you. Yun nga ang you should have, di ba, put your best foot forward rather than being pabebe. Sorry
mga girls, bias po ko sa advice ko. Sinasabi ko naman para lang alam niya sa kami nanggagaling. Ano bang ayon sa mga lalaki? Ayon sa lalaking manyak, flirt. Ayon sa lalaking pag may nakitang magandang picture ng babae profile, nilalike agad. Bakit? Manyak yung mga yan. Ayaw niya yan, di ba? And sorry po, may mga ganyan, maraming ganyan lalaki. But let me tell you frankly, anong ayaw namin? Ayaw namin ng melodramatic. Ayaw namin ng pabebe. Ayaw namin. Para lang alam niyo. We don't find it cute. Yung arting wala sa lugar, ay nakakapwisit yan. Real talk na lang tayo dito. Now I get it na. Kasi nasabihan niya na rin ako na ganyan. Nung umiiyak ako sa kanila. Kasi umiiyak ako dahil nasasaktan ako na Girls, don't get me wrong. Sa family ko. Okay, ganito Casey, don't get me wrong ate. I mean, tanggap po namin na iyakin kayo. Honest, tanggap po namin iyakin kayo. Huwag niyo sabihin na we take it against you na umiiyak ka and di ba madali kayong umiyak. Okay lang po yan. Hindi ko minamasama yan. There's nothing wrong about it. Okay? Don't get me wrong. Okay? Alright? Sabi niya nga, wag ko daw siya ulit na dramahan. Pero hindi ko mapigilan kasi nung time na yun. It's just that, ate, siguro sunod-sunod na yung drama. Kaya pag nagdrama ka, kahit totoo na, hindi niya. Diba, sa kanya, ate, drama na lang talaga. Diba, the boy who cried wolf. Diba, yan yun, diba? Diba yun, diba? The boy who cried wolf, diba? Yung wolf! Pinuntahan ko siya sana para may maayos, pero yung parang mas madami pa akong nalaman. Ayaw na niya, yaman na. Yan na nga Wawa ka naman. Kasi napaka-arte mo Maganda ka ba? Sayang maganda ka pa yata. Send ko sa'yo. Yun Picture po. ko. Joke lang. Alam mo, pag ganyan ang sagot, pag ganyan yung send ko sa'yo, maganda yan. Joke lang. Diba? Hindi nga Maganda yan. Kasi bakit ka malakas ang loob magsabi send ko sa'yo? Di ba? Pag mo nang isend, baka ma-block pa kita. Sige na nga. So, nakaantabi ngayon mga kaibigan, sila Carol, Fort, CJ, Mark, Cristal, John, na nagpadala ng naughty pictures. Dapat sumali ka na lang, ate. Wala akong mga ganong picture. Selfie, naughty face. Ayan, tonight. Tonight. Naughty face. Para mabati kita. Hindi na, umere ka na, pagbatiin pa kita. Hawa ka naman. Sorry na pagalitan kita, ha? Okay Para na. lang alam mo next time. And don't get me wrong, mga kaibigan. Do not get me wrong, alright? I am not telling you po, girls, na we don't like dramas. Iba po yung drama sa being melodramatic. It is completely different. Diba? Pansinin niyo ang mga lalaki ganito. I-try niyo umiyak sa harap namin nung agulgol. Walang gagawin ng lalaki. Tititigan lang namin kayo. Bakit? We are fascinated. Ang galing niyo umiyak, Kaya nga nakakaasar ka yung tipong nagwawalan ako sa bahay nila tapos siya kalma. Diba? Try niyo Try niyo yung grabe yung hindi ko kanina sumakay ako ng bus tapos sabi ko sa conductor ibaba na ako sa kanta tapos hindi ako binaba grabe iyakan niyo kami ng ganyan. Honestly, ang totoong lalaki titignan lang kayo. Why? Because we don't know what to do. Honestly, anong gagawin namin? Huwag niyong isipin na hindi namin alam na pag niyakap namin kayo, iiyak kayo lalo. Yun na nga nag-exist patuloy ako ulit. Pero pag umalis kami at nag-walkout, iiyak kayo lalo. So hanggang anong gagawin namin? Umiyak nga din siya sa akin. Tignan namin kayo. Sasabihin namin sa utak namin, ang galing niya, umiyak mo, kahanga. Mamaya na kita akapin, pagkalmado ka na. Honestly, girls, I am not telling you na masanay kayo. I'm just telling that embedded po sa amin yan. Yan, pagkatawa namin yan. Madami na naman galit sa akin babae. Mga hayop kayo, mga manhid kayo. So, Papa Jack, pwede pa ako magtanong? Sige ho. Mali ba na nag-assume ako? Kasi nung time na inamin niya sa akin yung tungkol na nag-message siya sa ex niya ng I miss you,
Umiyak siya sa akin. Nagsasorry siya sa akin. Ba't niya nagawa yun? Alam niya daw na mahal niya ako. Wag rin kayo maniwala na pag umiyak ka, may totoo lagi yun. Tapos yung morning na yun, as in okay kami. Tapos nung huling araw nga napunta ako, yung pala, hindi pala kami okay. Akala ko okay na kami. So nag-assume ako na okay na kami kasi pinatawad ko na siya, nag-sorry siya sa akin. Tapos the next day, yun pala yung message niya sa akin din na, stop na. So sabi ko sa kanya, akala ko okay na tayo kahapon, okay na tayo, kaya bumalik ako dito kasi yung problema ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi nag-away kami ng papa ko na to the point na pinalayas niya ako sa bahay nung gabi na yun. Tapos wala na. Yun, ganun din pala yung madadatnan ko sa kanila na parang siya, hindi niya nga ayaw, sabi niya nga, hindi kita itataboy, never kita itataboy kasi nandito ako as friend mo. Pero yung physically, hindi niya nga ako tinaboy. Pero yung ramdam mo na parang sa isip niya, bakit ka pa ba nandito ulit? Saan yan? Sa isip niya? Sa isip ko na parang, kasi nakita ko yung face niya nung bumalik ako na sabi, yung na parang, dito ka na naman. Yung kaibigan ko sa Amerika, sabi niya, patay niya kung maganda talaga yan. Huwag niyo na pasend ng picture! Sisend ko? Huwag mo i-send. Tigilan mo yung sarili mo. Baka makilala mo ako pag uwi mong probinsya, wag na. Asa ka ba ngayon? Dito sa Manila, pero kasi same lang tayo ng lugar sa province. Alcala ka? Yeah. Nakakaiya. Kababayan pa naman kita. Hayop ka. Nasaan ba yung tubo ko? Ha? Ano po? Nasaan ba yung tubo ko? Sa Alcala ka nakatira? Oo nga. Saan ka doon? Hindi naman kami doon nag-stay, pero doon talaga kami lumaki every fiesta pumunta kami doon. Anong barangay kayo doon? Malalaman din na. Hindi ka sikat! Okay. Kilala kami sikat sa Alcala. Ay nako, baka basta. Poblasyon? No. Okay. Sa may kami. Oops, ako nang bahala. Okay, sige. Pindangan? No. San Pedro Hili? Wala akong kilala dyan. Okay. Pero baka may nakakarinig, kilala na ako. Ha? Baka pag may nakakarinig, kilala na ako. Oh, sikat! Ay nako, Papa Jack, di mo alam. Kemi. Zap, kunin mo yung tubo natin. Papalo ko lang sa akin. Teka lang, balikan ko lang tanong mo. Nakawalan sa focus. Alright, ganito Papa Jack, okay lang ba nag-assume ako keme-keme? Alright. Ate, I would love to answer your question. Casey, ulitin ko I would love to answer your question. But can you tell me right now, what's the point? Other than self-pity? Kasi, alam mo Wala, di ba? Walang point. Unang-una sa lahat, ate, halos lahat ng pinag-usapan natin ngayon, wala talagang point. Why? Because break na kayo. Break it. Anong point mo? The point is, there is no point. Tapos paano mo yun ang yun nga sinabi niya sa akin, diba, na lahat daw na ex niya hindi niya ina-unfriend or binoblock. Tapos parang ilang araw akong hindi nag-open ng Facebook para bigyan siya ng time sa aming dalawa. Tapos pag open ko, unfriend na pala ako sa kanya. Ayan pala. So parang agad-agad gusto niya na talaga akong mawala sa buhay niya. Na parang okay, yung nabasa ko yung message mo, parang sige, stop na. Kasi parang hirap ka na pinipit ko yung sarili ko sa'yo. Tapos kung kailan okay na ako, tatanggapin ko mag-move on kasi ayaw mo na talaga. Ganyan yung gagawin mo sa akin na parang ayaw mo na talaga na may maalala ka pa kahit ano sa akin. Pati lahat ng gamit ko nung huling punta ko doon, gusto niya nang ibalik sa akin lahat ng binigay ko sa kanya. Which is, pag nag-uusap kami, kinukwento niya, ito, binigay ng ex ko to ako nung binigay niya to sa akin. Pero bakit yung parang galing sa akin, gusto mong kunin ko na agad? Ikaw kalaban mo talaga mga ex niya, no? Parang kang tanga. Kasi kino-compare niya ako minsan sa mga ex niya. Ikaw ba naman sabihin niya lagi? Okay, ganda na. Alright, I get your point. Honestly, I get your point. It's 6 months of effort, love, romance, whatever it was. But what's the point of whining about those things right now?
We talked about him. Fine, ex mo siya. And now we're talking about his ex. What's the point? Wala. Parang hindi ko lang What's the point? Pwede wala. O, di wala. O, di wow. Ha? Sabi dito, papayak, pasende mo na ng picture yan para pag nakita mo sa inyo, sapakin mo na lang. Yun naman ganyan yung katao, wala naman jowa eh. Sumusobra na kayo ha. Urat tayo namin eh. Marunong ka mag-Ilocano? Unti lang po. Di alam mo yung Balok-balok. Amok ba? Dong wen ganto ay unay. Lola ko kinakanta yan. Yeah, ayunin kanto. Parang iba yung dating ko ha. Oo nga, nag-iba na. Iniba na kayo ng mga talk-talk. Parang kang tanga. Gusto mag-Star City ka na lang. Ha? Ayoko na. Mapapagod na rin ako. No friends din naman pala yung mga iyak-iyak ko din. Star City, sabi ko, gusto mo ba? Akala ko self-pity. Star City, bungol. Oo naman. O, di wag pala. Self-pity kasi yung rinig ko. Di ba? Ang drama mo na, bingi ka pa? Kasi di ba pag maganda daw bingi? Zap, kunin yung bubog doon. Gusto ko yung yung binasag na bote ng tayodan. Ang tayodan. Pamatay kohol. Para may effect lang. Yan na mo, sa Twitter ko tsaka sa Facebook ko ngayon, nagkakagulo ang mga lalaki, jojowain ka daw nila. Ay, nako! Masakit ulo ninyo! Wag masakit. Sasakit ulo ng pabebe ako eh. Wag yan, pabebe. Wag ka, pabebe. Nako ka! Ay, nako. Wag kang pabebe. I would like to give you the opportunity right now to say sorry, thank you, and goodbye. Yan ang gusto ko sanang gawin talaga. Okay. Opo. Habang kinakantahan kita, magaling kasi ako. Start na ako? Anytime. Hi. Gusto ko sanang mag-thank you sa lahat ng pinakita mo sa akin, ng family mo. Yung saglit na pagsasama natin, sobrang naging masaya talaga. Sobra. Pero thank you na rin na sinabi mo sa akin na na mas magiging okay pa ako kung hindi ka kasama. And then, sorry kasi pinahirapan kita. Kasi yung tipong gustong-gusto mo na pala ako talaga mawala sa buhay mo. Ang background eh. Pinilit ko yun sa... Sorry kasi mahirapan ka na pinipit ko yung sarili ko sa'yo kahit ayaw mo na pala talaga. Sorry. Then, goodbye. Sana pag yung time na magkakasalubong tayo, sana okay tayong dalawa. Heaven ko, matay na kapadyak. Would it be the same Okay na ako, mapadyak. if I saw you in heaven? Natatapos na yung break ko. I must be strong and carry on, 'cause I know don't belong here in heaven. Would you hold
hands. If I saw you in heaven, would you help me stand? If I saw you in heaven, I'll find my way through night and day. 'Cause I know just can't stay here in heaven. Okay na ba? Okay na ako, Papa Jack. Saan balik mo sa trabaho? After nito. Papa Jack, bakit mo pinatay yung caller? Hoy, ha? Dahil tis in heaven lang, pinatay ko na yung caller? Sobrang... Para sa akin ba yun o para sa kanya? Para yan sa ano? Sa kaguluhan na gagar sa Pilipinas. Gulo eh. Minsan, may mga pagkakaroon sa Pilipinas sa masaya na lang, Itbulaga, Showtime, tsaka Papa Jack eh. Diba? Totoo? Ay, totoo yan, mga kaibigan. Turn on the television, di ba? Turn on your radio. Mahalagang balita. May mga pagkakataon lang na ang masaya na lang na marinig mo at kapapad mo Showtime, Itbulaga, Nicole Yala at Papa Jack, ala ng iba. Hindi, chika lang. Tsaka yung magiging future show ko sa TV. Wow. Kung meron, napaparinig lang ako. Alam mo naman, gusto ko rin sumikat talaga eh, yung ball star natin. Wala eh. Wala pa nagkakamali eh. Ay, nako. Ate, good luck na lang. Padakita sa Pangasinan, ha? Oo, sana ma-meet kita. Huwag mo akong dramahan. Ay, satin talaga kita. Sabi ni Christina Koteng, nagpunta na ito. Papa Jack, kunwari ka pa. Ayaw makita pero binigyan mo ng ticket para pag nag-claim makikita mo. For your information, hindi ko po nakikita yung binibigyan ko ng ticket. Dahil iniiwan po namin sa gadget mga ticket na yan. Para lang po alam niyo. Hindi, anong palagay mo? Aantayin kita para punta rito? Ano ka, pinsan ko? Palabintang ka, Christina Koteng, ha? Bagay, nagbigyan t-shirt sa akin to, eh. Hindi ko lang masuot kasi yung mukha ako. Bakit ang ticket? So may ticket pala ako, Papa Jack. May ticket ako. Biro ka lang, eh. Hello, sabi mo kanina. Alam mo to? Hindi nga po eh. Yung instrumental alam ko. Tapos na yung break ko, Papa Jack. There's a lover's moon tonight. As I look back over my shoulders, all the stars shining bright, just like the nights when I used to hold her. She's out there somewhere under the apple tree. Nag-iba na kaya? No comment. Ha? No comment. Ay, naku. Diyan ka na sa kabilang line, ha? Kasabi ka ni Zap. At bibigyan kita ng ilang kayo sa team nyo? 4. Bibigyan kita 5. Thank you. Right, 5 ride ulit tickets sa Star City. Thank you, Papa. Do yourself a favor, ate. Ano? Next time you fall in love, parang awa mo na, ha? Parang awa mo na, stop being melodramatic. Ayaw namin yan. Opo. Ayaw namin yan. Alright? Okay lang yung drama. Ilagay mo sa lugar. Yung maayos. Yung may... Sus talaga. Iniisip ko lang na mabad trip talaga ako. Okay? Opo. Sabi nito ni Tino, sana tapusin mo yung kanta mo. Bang alam ka kung kumakanta dito. Diyan ka lang, sabi ka ni Zap, ha? Opo, thank you, Alright. Papa Jack. Salamat sa pagtawag. Stay on the line. Mm-mm. Alright.
Ay, nako. Si Arnold Caldea, tapos na ang break time, sabi niya. Naka-break time ka rin, Paps? Ay, nako. Kapag kanta ka naman. Ano kakantayin natin? Kaya mag-jamming nga tayo bago ano. Ay, nako. Wala ko maisip eh. Alam ko na yung pwedeng mapatid yung litid ko. Ay, ano nga ba yun? Ano nga bang na to? Ano yan? Dust in the Wind ba yan? Dust in the Wind. Kantayin nga natin para malumaan kayo sa akin. Dust in the Nose. Ano ba yan? Ano yan? Dust in the Wind. Pag natuyo, kulangot yan. Totoo naman diba? Kung mabuo ko kaya to. Close my eyes, only for the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, and curiosity dance in the wind. Hirap, kayo na lang kaya. Bigla tumitigil. Bakit ba? Saan ganun lang kaya ko eh? Nahihirapan nga ako eh. Ako isa ko akin, kayo nakaisip, kayo na kumanta. Papa Jack, pag hindi mo yan tinigilan yung i-block kita. Ay, unahan kita. Wait ka. Block you! Sabi ni Arnold, kung tagaan ka lang yan, Paps. Ayan itanong mo kung marunong siya magluto ng pinikpekan. Alam niyo ano yung pinagpekan? Ano yan? Masakar ng manok yan eh. Iba yung manok pinipekpek na palo. Diba? Alam niyo may tao sa booth makulit. Flashlight dito. Ay, nahirapan yung pagkatao ko ngayon Ano yung pwede kong gawin ngayon? Sige, tapos natin yung kanta Ako'y Sa'yo. Dali. May iba-iba lang. Ikaw na ang mas chubby na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit kay lumalayo? Uutot Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam tayo'y nagsumpa na ako'y sa'yo at ikayaki. Okay na yan. Para beating kayo. Malamang 3 araw kayo na Elsa sa akin. Hay nako!
Papa Jack, puro ka intro boy ka ba? Actually. Ay, nako. Mayroon pang isa, sabi niya, ano to? Hello Papa Jack, it's Jenny Wish to see you soon from Japan. Ano yung sentence? Paano po? Hindi ko na-gets? It's Jenny Wish to see you soon. Ano daw? Hoy! Alright, tamnay! Hindi ko na-gets. Nabusit ako. Biro lang, baka magalit ng mga kailan na nga ito magandang loob na mag-PPM sa akin eh. Yung mga hindi ko nabati po, nagbigay ng naughty face sa akin today. Sorry na, hindi naman lahat. Mas mga nabati na lalaki, no? Maski kasi mga lalaki mag-naughty face eh. Sabi ating Lennes ko, saan siya sa Pangasinan? Huwag mo nakalamin, di mo makita pa tayo. Papa Brian De Jesus, sabi niya kumakain ba yun ng kapatiti? Pag Ilocano kumakain ng kapatiti, ha? Ang kapatiti po ay tandananen! Patola. Inihahalo yan sa mga fresh at mahabang utong. Ang utong po ay sitaw sa amin. Diba? At ang totoo niyan, meron pa rin halo yan na pakak. Hoy, yun nga sa amin nga, ang pakak ay kamansi. Pakak nga ang tawag. Eh pag hingi ka, pangit-pangit pagbaba yung hingan mo. Ang pangalan ng hingan mo, ang may-ari ng puno ay, sa amin kasi hiningi lang yan ang pangalan, Erlinda. Erlinda. Bakit? Pakak nga. Di ba? Sasabihin sa inyo, Erlinda, sige, umakyat ka na sa puno. Ganon. Sungkitin mo na yun. Pakak. Ganon. Marami na mabusit sa akin ngayon. Pabalak ko, cold caller. Eh kung tampaling kita dyan, pagod na ako. Tanday ko rin hinahanap kita. Pati ikaw, kung ito nakaisip-isip. Kakantahin ko yan. Kapag meron akong, hindi. May costume niya kantang yan eh. Para makanta yan, kailangan naka-costume ako ng plunging neckline. Yung kantang yan, para makanta mo yan, kailangan mag-costume ka ng plunging neckline. Kanda yan ha, hindi niya pwedeng kantahin yung kantang hinahanap kita nang hindi naka-plunging neckline. Mandatory yan, tumigil kayo. Dahil naka-plunging neckline ako, kakantahin ko yan ngayon, ha? Naka-plunging neckline ako. Imagine niyo na kumakanta po ako naka-plunging neckline, ha? So, para mag-imagine naman kayo ng konti sa akin, ha? Adik sa'yo, awit sa akin, ilang sawa na sa aking mga kwentong maraton tungkol sa'yo at sa ligayang iyong hatid sa aking buhay. Tuluyang sa... Okay na yan, okay na. Yung kasarapan na ayaw.
Malapit nyo na mga may black. Uy, ano kayon? Huwag naman, oh. Please naman ho kasi, oh. Ako lang may gandang DJ magulo. Ako lang ba ang gandang DJ? Ah! 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 Sorry naman, pinapatawa lang. May mga nanay pa naman sabot ngayon. Magulat to mga to. Ang dami nababali sa akin, hindi ko pinapansin. Kasi may usapan tayo. Di ba? Yung mga qualified na mabate, may mga pinadalang notiface. O, tapos. Bati ko na halos lahat mga kaibigan. Ay. Papa lang mag-FB live ka sa program mo. Ayoko. Ayaw. May nagpadala pa ng picture, oh. Naka-plunging necklace. Pigilan niyo ako sa mga ganyan, ha? I-block ko kayo. Pag hindi ako pinapadala ng mga picture lang ganyan. Nahihirta ako na insecure ang cleavage ko. Ayun ako. Uy, maraming salamat sa Tigang. Ang Tigang na every month nandito sila mga kaibigan. Lagi silang sponsored. Thank you po. Ayan. Si MC Ramos, kalalaking tao, nakapouting lips ka pa, Brad. Kabati mo sa Calgary, Canada, Ramos family at sa SSA Valenzuela. Leonard Fatima Zelly Ramos, Danny Ramos, Fatima and Zeus. Yan, from MC Ramos, maligayang bagay po. Thank you. Nagpadala ng plunging necklace. Huwag niyo akong padalan. Huwag niyo akong padalan. Ano ba yan, oh? Napatingin ako sa mga hindi dapat, oh. Isa pa, ha? Isa pa. Pero wag ka tumingin. Ay, nako. Ay. Maligayang pakikinig po sa lahat, mga kaibigan. Welcome to the show. We're just starting. Uuwi na ako lang. Ano magandang lasa natin makauwi na nga? I'm only one call away. I'll be there to save the day. Pwede ba yun? Superman's got nothing on me. I will be one call away. Maganda yan, ha? Pero wag yun. Mag-secret love song daw tayo, sabi ng mga nanay dito. Secret love song yan. Uy, nga pala, ano? Balak po namin humingi ng ako na rin, kasama na ako ng pawanin po sa nanay po nung bata dito na nasubsob po yung mukha. Yung kasing lola, nagpabaya po kanina. So, sa nanay po, sorry po. Apo, hindi naman, gusto lang naman lola kasama yung apo kasi, di ba? Buti nga yung lola, gusto magalaga ng apo eh. May nasubsob yung bata. So, sa nanay po ng bata, hindi naman, wala lang, naigalos lang yung bata. So, parte ng paglaki, di ba? Nung bata ako, panay din ng galos sa mukha. Di ba? Actually, may magandang natutulot ng mga ganyan. Kasi, ano yung bakit? Tinan nyo ako. Umokay yung tsura ko. Kakasubsob. Eh, yung mga inaaway kong kola. Isubsob kita niya, pumayag na kayo. Kasi mababago yun.
Di ba? Mariri-landscape yung mukha. Oh. Mga kaibigan, here comes the music of sino ba kumanta? Little Mix featuring Jason Derulo.